Magandang araw! Ngayon ay pag-aaralan natin ang kahalagahan ng economics. Pero bago yan, balikan muna natin ang mga natutunan ninyo noong nakaraang aralin. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama o mali. Ang economics ay pag-aaral sa kung paano matutugunan ang walang katapusang pangangailangan ng tao. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama, dahil ang economics ay isang agham panlipunan na nag-aaral kung paano gagamitin ang limitadong pinagkukunang yaman upang tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Pangalawa, ang pangangailangan ng tao ay tulad ng isang agos ng tubig mula sa talon na kailanman ay hindi mauubos. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama, dahil ang pangangailangan ng tao ay hindi nauubos dahil naghahangad tayo ng iba't ibang pangangailangan ayon sa Law of Diminishing Marginal Utility. Pangatlo, ang pangangailangan ng tao ay nagsimula doon pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Upang maging handa sa paglabas sa mundo, ang mga sanggol sa sinapupunan ng ina ay nangangailangan ng wastong nutrisyon na nagmumula sa mga kinakain ng kanyang ina. Pang-apat, ang pag-aaral ng economics ay magbubukas ng kamalayan ng mga Pilipino hinggil sa tamang paggamit at pagkakabahagi ng likas na yaman. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Ang pag-aaral ng economics ay nagtuturo sa mga Pilipino kung paano maging matalino sa pagdedesisyon gamit ang apat na mahalagang konsepto ng economics. Panglima, ang economics ay pamamahala o pamamalakad sa sambahayan. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama, dahil ang economics ay mula sa salitang Griego na oikonomiya na mula naman sa salitang oikos na nangangahulugang bahay at nomos naman na pamamahala. Marami ka bang nakuhang tamang sagot? Kung marami kang nakuhang tamang sagot, mahusay. Subukin naman nating malaman kung ikaw ay may sapat ng kaalaman sa ating aralin ngayong araw na ito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang ating kapaligiran ay isang yaman na ipinagkaloob ng may kapal. Saan mo higit na makikita ang pakinabang nito sa ekonomiya ng bansa? A. Palamuti ng kapaligiran. B. Pinagkukunan ng hilaw na materyales. C. Panustos sa pangangailangan. Or D. Pinagkukunan ng kabuhayan. Ang tamang sagot ay letter D. Pinagkukunan ng kabuhayan. Number 2. Ang pag-aaral ng economics ay lubhang mahalaga sapagkat ito ay nagbubukas ng kaisipan ng mga mag-aaral na matutunan ang mahalagang kaisipan tulad ng A. Pagmamahal sa bayan. B. Pangangalaga sa kalikasan. C. Paggamit ng tama sa limitadong pinagkukunang yaman. Or letter D. Pamumuhay ng masagana. Ang tamang sagot ay letter C. Paggamit ng tama sa limitadong pinagkukunang yaman. Number 3. Isa sa layunin ng pag-aaral ng economics ay matutunan ang tamang desisyon sa buhay.
Kung kaya, kung ikaw ay nakararanas ng matinding kahirapan sa buhay, ano ang nararapat mong gawin? A. Maghanap ng isa hanggang dalawang trabaho araw-araw. B. Magsikap makatapos ng pag-aaral upang makahanap ng matatag na hanap buhay. C. Ituon ang mahabang oras sa social media para makahanap ng magandang oportunidad. Or D. Umasa sa kapalaran. Ang tamang sagot ay letter B. Magsikap makatapos ng pag-aaral upang makahanap ng matatag na hanap buhay. Pang-apat, ang pagbagsak ng ekonomiya dulot ng pandaigdigang pandemiko, natural na pinsala ng kalamidad at mapangwasak na digmaan ay maaring magdulot sa mamamayan ng di magandang epekto maliban sa isa. A. Matinding kawalan ng pag-asa. B. Pagsisikap na gamitin ng tama ang lahat ng yaman ng bansa upang makabangon muli. Letter C. Kawalan ng kaayusan at kapayapaan. Or D. Kawalan ng damdaming makabayan. Ang tamang sagot ay letter B. Panghuling katanungan. Mahalaga ang pag-aaral ng economics sapagkat ito ay magdudulot sa bawat mag-aaral ng iba yung katalinuhan hinggil sa A. Dahilan ng pagsasara ng higanteng TV network. B. Kahihinatnan ng paglabas ng maling balita. C. Ang pamamaraan na ginagawa ng gobyerno upang ipaglaban ng batas. Or letter D. Kaalaman sa pangyayari sa kapaligiran. Ang tamang sagot ay letter D. Kaalaman sa pangyayari sa ating kapaligiran. Kung marami kang nakuhang tamang sagot sa nakalipas na gawain, may kahandaan ka na sa aralin natin ngayong araw na ito. Bago natin talakayin ang ating aralin ngayong araw na ito, panoorin muna natin ang balita na inihanda ko para sa inyo. Magandang umaga, ako si Monica Villegas, maghahatid sa inyo ng balitang tinututukan ngayon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Metro Manila isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Mga jeep at iba pang pampublikong transportasyon, tigil operasyon. Bill sa tubig at kuryente nagdulot ng kalituhan. Klase, dapat nga bang buksan ngayong taon? At Pangulong Duterte nagbabala sa mabagal na internet connection. Isinailalim ngang muli sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila simula ika-4 ng Agosto hanggang ika-18 ng Agosto. Ito ay matapos na umapela ang sektor ng medikal at mga health frontliners kung saan nanghingi ang mga ito ng time out dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Agad naman itong inaprubahan ni Pangulong Duterte. At dahil MECQ, tigil operasyon din muna ang mga pampublikong sasakyan gaya ng jeep, bus, tricycle, taxi at mga TNVS. Ito ay patay sa anunsyo ng Department of Transportation bilang suporta sa timeout na hinihingi ng mga medical sector at health frontliners. Tanging mga service shuttle lamang ng mga frontliners ang pinapayagan. Kaugnay ng pagpapatigil ng operasyon ng mga pampublikong mga sasakyan, mga jeepney drivers umaaray na sa kawalan ng kita. Apektado din ang mga naghahanap buhay dahil nahihirapan silang pumasok sa trabaho dahil walang masakyan. Sa balita para sa mga consumer, nagdulot ng kalituhan ang mga bills na ipinadala ng Meralco, Manila Water at Maynilad sa mga consumer dahil nga ipinatupad ang Enhanced Community Quarantine kamakailan, nahirapan ng mga utility provider na magsagawa ng meter reading. Dahil dito, estimated ang bills na ibinigay sa mga consumer sa buwan ng Marso at Abril. Ngunit marami ang nalito sa biglang taas ng kanilang bill sa pagpasok ng Mayo at Hunyo. Pahayag ng Malacanang, dapat magpaliwanag ang Meralco at iba pang utility provider sa mga consumer
upang maliwanagan ng mga ito kung tama ba ang kanilang binabayarang bills. Samantala, nitong nakaraan lang ay inanunsyo ng DepEd ang pagbubukas ng klase sa ika-24 ng Agosto. Ngunit napagdesisyonang ipagpaliban ito upang masigit na mapaghandaan ng mga paaralan ang pagbubukas ng klase ngayong new normal. Maraming magulang ang nag-aalangan na papasukin ang kanilang mga anak sa darating na pasukan dahil natatakot na mahawa ito sa COVID-19. Pahayag naman ng DepEd na tuloy ang pagbubukas ng klase ngayong taon at walang mag-aaral ang maiiwan. Binigyang babala naman ng Pangulo ang mga internet service provider na aksyonan ang mabagal na internet service mayroon ang Pilipinas. Sa new normal, ang internet ang pinaka-pinagkukunan ng impormasyon at nagiging paraan ng marami sa pakikipagpalitan ng impormasyon. Aniya Pangulong Duterte sa kanyang SONA, tinatawagan niya ang mga telco companies na i-improve ang kanilang serbisyo kung hindi ay mapipilitan itong gumawa ng mga hakbang upang maibigay sa consumer ang nararapat na serbisyo. Patuloy na tumutok sa TV24 para sa mga balitang tinututukan ngayon. Muli ako si Monica Villegas, nag-uulat. Ano nga ba ang kinalaman ng balita na inihanda ko para sa inyo sa ating aralin ngayon? Ang mga balitang ito ay nagpapakita ng iba't ibang sitwasyon kung saan matututunan natin na mahalaga ang pag-aaral ng economics. Mayroong mga hakbangin ng ating pamahalaan kung saan gumagamit sila ng konsepto ng economics upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan ngayong panahon ng pandemic. Isa na rito ang sa larangan ng kalusugan kung saan idineklara ng ating pamahalaan na isailalim tayo sa quarantine. Ito ay upang maiwasan ang higit na pagkalat ng sakit. Pangalawa ay sa larangan ng transportasyon. Bagamat may community quarantine, ay gumawa pa rin ng hakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang makapasok sa trabaho ang mga frontliners. Kabilang na dito ang libreng sakay program. Nagbibigay din ng libreng sakay ang local government units para sa mga nais bumili ng kanilang pangunahing pangangailangan, ngunit wala naman silang personal na sasakyan. Meron ding programa ang ating national government kung saan ihahatid sa kanilang mga probinsya ang mga locally stranded individuals. Pangatlo ay ng kuryente at tubig. Nagpaalala naman ang pamahalaan sa Meralco, Maynilad, Manila Waters at iba pang electricity and water providers na linawin sa mga consumers ang bill na ipinapadala upang hindi ito magdulot ng kalituhan. Inabisuhan sila na magbigay ng panahon upang mabayaran ng mga consumers ang kanilang mga nakonsumo. Sinigurado ng ating pamahalaan na walang individual o walang sambahayan ang mapuputulan ng kuryente at tubig sa panahon ng quarantine. Sa larangan naman ng edukasyon, ang pamahalaan ay nagbigay ng suporta sa pagbubukas ng klase upang hindi masayang ang panahon ng mga kabataan at maituon ito sa mas makabuluhang bagay. Ang Department of Education ay nag-provide ng 3 modes of learning: ang modular, ang online, at ang blended learning. Sa larangan naman ng komunikasyon, binigyang babala ni Pangulong Duterte ang mga internet providers upang makatulong sa sitwasyon ngayong new normal. Dahil nga sa new normal, halos lahat ay gumagamit ng internet, kinakailangan natin ang mabilis na internet connection. Hindi lamang para sa mga nagtatrabaho, gayon din para sa mga mag-aaral ngayong new normal. Para naman sa larangan ng hanap buhay, ang mga nawalan naman o di kaya ay natigil sa paghahanap buhay ay binigyan ng cash assistance program sa tulong ng DSWD at SSS. Ito yung mas kilala natin sa tawag na Social Amelioration Program. Bukod sa mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, ay binigyan din ng cash assistance program ng DOLE ang mga OFWs na nawala ng trabaho sa ibang bansa. Tinulungan din sila na makabalik dito sa Pilipinas. Tiyak ako na may nadagdag sa iyong kaalaman sa ating aralin ngayong araw na to. Himay-himayin pa natin ang kahalagahan ng economics. Ang economics ay mahalaga sa paggawa ng desisyon. Ang economics ay isang agham panlipunan na nag-aaral
kung paano gagamitin ang limitadong pinagkukunang yaman upang tugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahil hindi nauubos ang ating pangangailangan at kagustuhan at limitado lamang ang ating pinagkukunang yaman, mahalaga na magkaroon tayo ng isang matalinong desisyon kung paano natin gagamitin ang mga limited resources na ito. Gamit ang apat na mahalagang konsepto ng economics, gaya ng marginal thinking, incentives, trade-off at opportunity cost na natalakay natin sa unang aralin. Maraming bagay ang dapat pagdesisyonan ng mga mag-aaral sa kanilang buhay. Isa na dito ang pagpili ng kaibigan, pagbabudget o paghahati-hati ng allowance, pagsama sa gatherings o sa gimmick ng mga barkada, pamimili ng mga organisasyon na naisalihan, maging pamimili ng damit, paghahanap ng trabaho o ng universidad na nais pasukan. Ang mga bagay na ito ay pinagdidesisyonan natin at gumagamit tayo ng konsepto ng economics. Sa tulong ng economics, mauunawaan mo na ang bawat desisyon mo ay maari rin makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Halimbawa, ang pag-aaral ng mabuti ay nakatutulong sa ekonomiya ng bansa dahil nagkakaroon ka ng kakayanan na magkaroon ng hanap buhay at makapag-contribute ng buwis sa ating pamahalaan. Ang pagdedesisyon ng pamahalaan ay mahalaga rin sa paglutas ng mga suliraning pang-ekonomiya tulad ng pagtaas ng antas ng unemployment, kakulangan sa supply ng bigas, at iba pa. Ang pamahalaan ay kinakailangan na gumamit ng apat na mahalaga ng konsepto ng economics upang maging matalino sa pagdedesisyon, lalong-lalo na sa mga problemang kinahaharap ng ating bansa. Kung hindi gagamit ang pamahalaan ng konsepto ng economics, masasayang lamang ang ating mga likas na yaman, gaya na lamang ng mga lupang taniman, minahan, at iba pa. Itinuturo din ng economics ang pagganap mo sa iyong tungkulin bilang mamamayan. Itinuturo nito ang tamang pagbabayad ng buwis. Bilang isang mamamayan, obligasyon at responsibilidad natin na tamang magbayad ng buwis. Ikaw man ay estudyante o di kaya ay nagtatrabaho. Lahat ng bumibili ay nagbabayad ng buwis. Ang pagtangkilik sa sarili nating produkto ay nakatutulong sa paglago ng ating ekonomiya dahil ang buwis na ipinataw dito ay magiging bahagi ng pambansang kita ng Pilipinas. Itinuturo din ng economics na mahalaga ang pagsunod sa mga batas na itinakda ng pamahalaan. Ang pag-aaral ng economics ay makatutulong sa inyo bilang estudyante upang mas maging higit na responsable tayo sa pagsunod ng iba't ibang batas. Halimbawa na lamang ang pagsunod sa simpleng batas gaya ng bawal tumawid dito. Ang pagtawid sa tamang daanan ay nakatutulong upang maging maayos ang trapiko sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng maayos na daloy ng trapiko ay nakatutulong sa mabilis na pagpapalitan ng produkto ng isang lugar patungo sa isang lugar. At dahil dito ay maaring bumaba ang halaga ng mga pangunahing bilihin na ating kinukonsumo. Bukod dito, nakatutulong din ito na magkaroon ng kita ang mga negosyante mula sa iba't ibang probinsya. Itinuturo din ng economics ang pagsuporta sa mga programa at proyektong pangkalikasan, pangkabuhayan at panlipunan ng pamahalaan at ng mga non-government organizations or NGOs. Ang pagsuporta sa mga programang ito ay nakatutulong upang mas higit nating magamit ang mga limitado nating pinagkukunang yaman upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ang economics ay hindi lamang sumasalamin sa pagkilos ng tao sa lipunan, ngunit sinusuri rin ito ang ibinubunga ng mga kilos na iyon sa buong ekonomiya. Ibig sabihin, bawat desisyon natin ay may epekto hindi lamang sa ating sambahayan kung hindi sa kabuuan ng ating bansa. May natutunan ka ba sa ating natapos na talakayan ngayon? Kung gayon, bilugan mo ang mga salita na natutunan mo patungkol sa economics.
Nawa ay tunay mong natutunan ang mga salita na binilugan mo sa larawan. Upang masigit mong maalala ang ating aralin, gumuhit ng isang poster na may paksang ang ekonomiya ng bansa sa panahon ng pandemiko. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na to. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating aralin.